merong 10,000 pesos sa harapan ng salamin. So siyempre, nagtanong muna ako sa bahay namin, may pumasok ba sa kwarto namin ang di ko nalalaman? Sabi ko, wala po, saradong-sarado yung kwarto niyo eh. Sabi sa aking misis ko, umiyak na siya. Nagtatanong ka pa, alam mo naman kay Lord galing yan. Hallelujah. Money miracle, food miracle. Nakwento ko sa inyo last Thursday, last week. Pinag-pray ko, lalagyan namin ng kape. Umalis ako, nakita nung aking pinsan na kasama namin sa bahay. After kong pinag-pray, naupo siya sa lamesa, sa dining table namin. Kitang-kita niya from zero, napuno yung lagayan namin ng kape, ng creamer, ng sugar. Iglesia siya ni Cristo dahil po doon, tumanggap siya kay Lord. Hallelujah. Bagyong Pedring, wala na kaming stock, hanggang bewang yung baha po sa amin, di ako makalabas, wala pa akong pera. Nanaginip po ako, after ko nag-pray, naginip ako. Sa panaginip ko, namamalengke kami ni Lord. Ang dami naming pinamili. Nagising ako kasi humahampas yung pintuan ng terrace po namin. Kala ko pagising ko, dala-dala ko na yung pinamalengke namin, wala pala. So, lumabas ako ng room namin, yung wife ko tsaka yung mga anak na sa kabilang room, para isara ko yung pintuan ng terrace namin. Bago ko isara, may pusa nakipagunahan sa akin. Hirap na hirap. Hatak-hatak malaking plastic bag. Sabi ko, ano kaya to? Pagtingin ng plastic bag, lahat ng pinamalengke namin ni Lord sa panaginip, bago sa plastic bag. Wow! Alam nyo, mahilig ako sa kulon eh. Hindi ko alam bakit. Nag-a-appear na lang sa bahay, walang makapagpaliwanag kung saan ang gagaling. Hallelujah. Ako din, Lord. Yeah. May kumakatok sa bahay, hindi nila alam, hindi nila kilala kung sino. Sinasabi, pakibigay po ito kay Bernard, nag-iiwan ng pera. Meron akong yung first few months ng marriage namin, meron kami mga nahiram-hiram na pera kasi yung misis ko mahilig mag-business yun eh. May mga hiram-hiram kaming pera. Nung pag magbabayad na kami sa mga nahiraman namin, di ba nagbayad ka na? May nagpunta rito ng lalaki, mukhang Bombay, ganito yung tsura. Sabi niya, pinapunta mo raw siya dito para ibayad yung pera. Wow! Galing! Anghel! One time, lumapit sa akin misis ko, umiyak, Dad, sorry Dad. Sabi ko, bakit? Na-mismanage ko yung credit card ko. Magkano? 45,000 na yung babayaran natin. Sabi ko, oh my God! Sabi ko, lapit ako kay Lord, patawarin mo kami, na-mismanage namin, hindi kami naging good steward, ganito, ganyan. Thank you for your forgiveness, thank you for your grace. Amen! Sige na, smile ka na, si Lord bahala. Hallelujah! So, dumating na yung bill, siyempre, mas lalaki yun kasi hindi kami nakabayad. So, 3.5% yung patong na interest. So, yun na yung expect ko, mas malaki na. Nasyak ako pagbukas ko nung envelope. Sabi, thank you for paying your exact bill. Hallelujah! Pag dumadating Meralco bill po namin, meron ako isang place doon ko lang tinatago. Narinig ko po yung one time, yung patotoo ni Mike Bickel, pag kailangan niya ng ganitong pambayad, binibigyan siya ng Lord ng exact na pambayad na gano'n. So yung Meralco bill namin, tsaka nawasa bill namin, pinagsasama ko sa isang envelope. Meron akong taguan doon. Walang ibang nakakalam nun, ako lang. So one time sabi ko, naku, disconnection na Lord. Anong gagawin ko? Sabi sa akin, Lord, sige, kunin mo yung envelope. Pagbukas ko ng envelope, yung eksaktong pambayad namin sa kuryente at sa tubig, nando sa loob ng envelope. Eksakto, the last centavo. Hallelujah. Parang mahina na yung palakpak po ninyo. Let's give glory to God. Alam po ninyo, nakaka-excite. Karamihan, almost 99%, ng mga testimony na sinishare ko sa inyo, narinig ko lang na tinitestify ng ibang tao at nakaupo lang din ako gaya nyo at nakikinig ako sa kanila at habang nakikinig ako, sinasabi ko, Lord, yung naranasan niya, mararanasan ko rin. Kaya habang nakaupo ka dyan ngayon, sabihin mo kay Lord, Lord, yung naranasan ni Pastor Bernard, mararanasan ko
Kaya check nyo lang mga bulsa nyo. Kung walang pera yung kanina, baka ngayon meron na. Money will just appear. Wow! Thank you, Lord. Alam nyo, itong mga kabataan, by the way, kasama ko din ko, John Mar, tayo ka. Yan, si George. Palakpakan po natin si Lord. Si John Mar, nagpe-pray ho yan ng mga pango, tumatangos yung ilong. Nagpe-pray ng weight loss, ng height increase. Si George, ganun din, yung ganito kalalaking bukol, nawawala. So tonight, I believe there will be a supernatural makeover. Wow! Sino ang gustong pumuti? Mamaya magpapaputi si Lord. Supernatural glutathione. Tonight will be a crazy night. Tonight will be feasting. Tonight we will enjoy God. Because we have the best dad in the world. Kung Kristiyano ka at boring ka, I rebuke you. Kung boring ang buhay mo, baka mali yung nasasamahan mo. Pero hindi na kasi nandito ka na ngayon. Wow! One time, sinundo ko po. Introduction lang mo ito. Okay lang ba? Hindi kami makauwi ng maga. One time po, 2 years ago po ito, nagkabagyo, susundin ko yung wife ko. Pagdating ko dun sa work niya, sarado na. Kasi pharmacy assistant po siya. Dahil brownout sa buong Metro Manila, sumagang nagsara yung butika. Pagdating ko doon, wala na. Sa may Valenzuela po sa Karuhatan. So sabi ko, ay uwi na lang ako. Sumakay ako pabalik ng from Monumento. Kasi sa Malabon po kami nakatira. May mga sakay ng jeep doon, bayan, Malabon po yun. So sigurado ko, sumakay ako ng jeep na bayan ng Malabon. Pagsakay ko, nakatulog ako. Pagdilat ko, alam niyo parang naalimpungatan na sabi ko, Mama, para, ito bayad ko. Bumaba na ako. Pagbaba ko, sabi ko, alam ko itong lugar na to, hindi ito bayan ah. Nabotas. Kasi magkaiba yung way nun. Ba't ako nandito? So takang-taka ako, naglakad ako, may nakasalubong akong isang babae. Sabi ko, Miss, pwede magtanong, anong lugar to? Sabi niya, Barangay San Jose po, Nabotas. Ano ako nakarating dito? So, takang-taka ko, naglalakad ako pabalik, sasakay ako ng jeep pabalik na gano'n. May nakita akong isang di katasang babae, tas maputi siya, chubby, yung itsura niya mukhang masungit, nakatayo sa kanto. Pagkatingin ko sa kanya, I received spontaneous thought again, Ani,